Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, mari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Tas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook, no? Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa aspirin and vitamin C. Pareho ho itong nakaka-blood thin o nakakalabnaw ng dugo para ho doon sa mga sticky ang blood. Sino ho ba yung mga sticky ang blood? Ay may mga high blood, yung may mga diabetes, yung mataas ang cholesterol, mataas ang uric acid, mataas ang triglyceride. Kailangan naka-blood thinner. Siyempre ho, aspirin isa sa pinakamura. Ang tawag nga ho dito poor man's statin, no? Kasi siyempre medyo mas mahal ang statin, di ho ba? Kaya ka nag-i-statin, anti-cholesterol, para ho hindi maging malapot yung dugo. Aspirin ho, mura lang, piso, 3 piso. Makakalabnaw na po siya ng blood ng pasyente. Aspirin, eto pa ho, baka makalimutan ko. Ang bibilhin nyo pong aspirin, yung easy. Merong easy sa dulo, enteric coated, para ho hindi kayo magka-ulcer. Kasi ho talagang medyo malakas sa gastric irritation ang aspirin. Kailangan mag-ingat po pag naka-aspirin because nakakakos ho talaga to ng ibig sabihin, kung sa sikmura nga ho, hindi easy ang kukunin ninyo, pwede ho kayo magka-ulcer, di ho ba? So, ibig sabihin, masusugat, no? Yung tiyan ninyo. Siyempre ho, sa brain, ganun ho pala katapang ang aspirin. Pwede ho kasing mag-bleed ang pasyente sa regular na paggamit nito. Lalo na ho, may mga ibang doktor na binibigyan ho ng 2 na blood thinner. Minsan ho, naka-aspirin na yan, naka-clopidogrel pa ho, no? So ayun, pagka ho naka-aspirin and actually any other blood thinner, iingatan nyo ho, huwag kayo madapa o mabagok ang ulo, whatever is the cause. It is because magbi-bleed ho, magkakaroon ho kayo ng hemorrhage sa ulo. So, ganun ho kadaling magdugo. Alimbawa ho, car accident. Ang una hong magbi-bleed dyan, yung naka-blood thinner. Pag nabagok ang ulo ng walang blood thinner at yung may blood thinner, mas mauna hong mag-hemorrhage sa brain, ang brain hemorrhage, ang tao hong naka-blood thinner. So, iingatan ho na wag mauuntog. Kasi nga ho, yung chance of brain hemorrhage. Now, another thing, just in case nagkaroon na nga ho ng hemorrhage ang pasyente, ang isa pa hong danger dito is hindi ho kasi pwedeng operahan agad ang pasyente 7 days sa last inom ng aspirin. Kasi it takes 7 days para ho mawala sa katawan ng pasyente ang aspirin. Bakit ho ba 7 days? Kasi ho, pag nandiyan pa yung aspirin sa katawan, tapos mag-o-opera, syempre ho madugo. Baka ma-compromise yung level ng blood ng pasyente, baka mag-hypovolemia. So, kaya kaso ho, syempre,
ang mga neurosurgeon, they are left in between. Why? Kung sobrang dami ho kasi ng bleeding ng pasyente, kailangan mong operahan agad. Kaso, naka-aspirin. Kailangan mong ihintay ng 1 week. So, anong gagawin mo? Ihihintay mo pa ng 1 week? O operahan mo na? Siyempre ho, kung talaga hong malakas ang bleeding, kahit ho wala pa 7 days, operahan na ho yan. So, isa pa ho yun sa danger. Prone ka sa brain hemorrhage, pag nauntog, nabagok ang ulo, at the same time, nagka-hemorrhage na nga, hindi ka pwedeng basta-basta operahan kasi ho, madugo ang operation, bloody ho. And another healthy tip about bleeding, wag ho kayong magpapa-opera kahit ho bunot ng ipin, pag full moon, o ano namang effect kung full moon. Pag full moon ho kasi, due to gravity ho ng moon, bloody ho lahat ng hiwa, opera. Kahit ho sa kahit sa ipin lang. And also, prone din ho ang tao sa edema, manas. Mas nagmamanas ho ang tao kapag full moon. And also, out of topic po to. Speaking of full moon, erratic ho ang mga bulati or parasite pagka ho full moon. No? Ibig sabihin, doon ho ka makakarinig ng rumble sa tiyan mo. Minsan ho, may parang tunog ho ng acid na nagkukruk-kruk sa tiyan mo. Maingay ho ang tiyan pag may bulati kapag ka full moon. But speaking of operation, wag tingnan nyo ho ang kalendaryo kasi nga ho, very bloody ang procedure kapag ho nasa full moon ang ating date of operation. Mga doktor ho, magka-opposite ho ang internal medicine and cardio sa neurosurgeon. Why? Of course, ang cardiologist and internal medicine, mahilig ho yan magbigay ng blood thinner. And aspirin is one. Kasi nga ho, for prevention ng stroke and heart attack. So, kasi ho, ang stroke, dalawang klase. Ischemic stroke and hemorrhagic stroke. So, yung pag nagbi-bleeding ho, pag due to nabagok ang ulo na naka-blood thinner, actually parang hemorrhagic stroke na rin ho yun. Kasi pinutukan ka ng ugat sa brain, nag-bleed ka. So, bakit gagamit nun ang mga cardio naman at internal medicine? Kasi nga ho, kailangan palabnawin ang dugo ng may diabetes at high blood at yung matataas ang kolesterol para ho hindi atakihin. Kasi nga ho, prone sa heart attack and stroke. Kumbaga prevention. Kasi ho, ang ibig sabihin ng ischemic stroke, may bumara, kaya ka na-stroke. Pagka dito ho sa IM and cardio, ginagamitan ho ng blood thinner to prevent ischemic stroke. Sa neurosurgeon naman, ang common complication, nababagok ang ulo na naka-blood thinner is what? Hemorrhagic stroke. Kaya ho, case-to-case basis yan sa doktor ninyo, no? So, kasi halimbawa, car accident, naka-blood thinner kasi diabetic and high blood, sino ho ba naman ang mag-aakala ng car accident? Wag naman hong mangyari, no? Sabihin, hindi mo naman expected. Pagkatapos, ganun na nangyari. Naka-blood thinner, di madugo ho, no? Emergency, surgical emergency ho yan. Kaya ho, depende sa doktor, depende rin ho sa health condition ng pasyente. So, aspirin has been around for over 100 years. And it is widely accepted as useful drug for treating pain. Dati ho, mas pinuposisyon yan for pain relief. And also lagnat. Di ba dati aspilet sa mga may lagnat nung wala pa hong masyadong paracetamol coming out. Nung lumabas na ho itong mga paracetamol, binawal na ho ang paggamit ng Aspilet for fever. Then, bawal ho ang Aspilet sa bata. Ayun ho, iba na ang posisyon sa medical industry ng Aspilet. Hindi na ho siya ginagamit sa pain,
hindi na rin ginagamit sa fever, but ginagamit ho siya as blood thinner. And people around the world are routinely prescribed low-dose aspirin to prevent heart attack and stroke. O, yun nga sinabi ko sa inyo, di ba? So, ginagamit po yan para hindi magkaroon ng ischemia o kulang sa blood flow at bara. And during the cold and flu season, you get lots of advice on how to fight the symptoms that comes with this illness. Pagka ho naman malamig, ano naman ho ang kadalasang iniinom ng mga tao? Di ho ba kadalasan nag-megadose ho tayo ng vitamin C to boost our immune system to fight infection. Di ho ba? Both for prevention na yun and treatment. And most people will take an aspirin or two at some point during about with the illness, no? Actually, both vitamin C and aspirin are acid. So, nangyayari ho kasi na yung alimbawa nga ho, malamig ang weather. So, magba-vitamin C tayo. May maintenance ng aspirin. Kumbaga, hindi mo naman naisip na may maintenance kang aspirin. Hindi ho kasi dapat pinagsasama ang aspirin and vitamin C. Vitamin C, dalawa ho yan. Ascorbic acid and sodium ascorbate. So, we are speaking of ascorbic acid. Kasi ho, yan ang acidic form ng vitamin C. It is okay if it is sodium ascorbate because that is the alkaline form of vitamin C. Kung ascorbic acid ho, never mix aspirin, ascorbic acid. Kasi ho, both are acidic ang pH. Masosobran ho sa acidity ang katawan ng pasyente. So, vitamin C is ascorbic acid and aspirin is acetyl salicylic acid. And pagka ho kasi yan kinumbine ho yung dalawang substances na yan and at the same time they can irritate your stomach. Pwede ho kayong magka-gastritis or magka-ulcer. Halimbawa ho, naka 1 month kayo, nasabay sila. Kasi nga ho, siyempre, di ba, pag malamig ang season, malamig yung buwan na yan. December, o malamig yung buong buwan na yan. So, naka-megadose ka ng vitamin C. Ayun naman pala, may aspirin ka. Hindi mo naisip. And hindi lang sa hindi naisip. As a layman, hindi mo naman alam na hindi dapat pagsabayin ang vitamin C at aspirin. Ang suma total, nagka-ulcer ang pasyente. Dalawa ho, okay. If I were you, pwede ho kayong mag-vitamin C pero ang gamitin ho yung sodium ascorbate. Kasi alkaline po yan. Noon ho kasi wala pang mga sodium ascorbate. Basta vitamin C, ano po yan? Ascorbic acid yan for sure. And ang ascorbic acid ho, usually is in the form of tablet. Ang sodium ascorbate naman ho is capsule. Yung tablet ho kasi may binder yun. So yung binder ho ng vitamin C, ng ascorbic acid, yun ho ay nagkokos na magka-kidney stone ang pasyente. So kidney stone na naman po. Kung poor ang absorption, saan siya napupunta? Kung halimbawa naka 1,005 milligrams a day ang women kasi postmenopausal. Ayun ho, isa ho, atherosclerosis, dadagdag ho yan sa barat sa ugat. Secondly, magko-contribute ho yan sa stone formation. Sa katagalan ho ng pag-inom, makakabuo ho ng kidney stone ang pasyente. Naka-calcium. Eto pa, naka-vitamin C pa siya, which is ascorbic acid. So, part na ng supplement niya yan, daily. Actually,
May mga taong 4 years naka-ascorbic acid para hindi madaling talaban ng sipon at ubo. So, paano na ho? No? So, ang laki ng risk mo for having kidney stone. Di ho ba? Kaya, never mix ascorbic acid form of vitamin C with calcium supplement. Sabi ko sa inyo, kuhanin ho ninyo sa whole food ang calcium. Huwag po sa supplement. At very poor ho ang absorption. Instead na benefit ang makuha, side effect ho ang makukuha ng pasyente. And ang alkaline form ho ng vitamin C, which is sodium ascorbate, so nakakalabnaw din ho yan ng dugo. Basta vitamin C. Ang vitamin C ho, whether it is ascorbic acid or sodium ascorbate, kailangan ho talaga yan natin sa katawan. So, mas maganda kung makukuha ho natin yan sa whole food like citrus fruits, di ba? Ang guava, very rich in vitamin C. Malunggay also is very rich in vitamin C. Atis, no? Marami ho tayong pwedeng pagpilian na pagkukunan natin ng vitamin C. Ang tao ho kasi, isa tayo sa species who cannot produce our own vitamin C. Aside from guinea pig and paniki. Yan hong tatlong yan, kasama tayo, hindi ho tayo nakakagawa ng vitamin C sa katawan. So, unlike animals, they produce their own vitamin C inside the body. Kaya wala ho kayong masyadong makikitang cat or dog na stroke at na heart attack. Kasi ho, because of the vitamin C. Ang vitamin C ho, ng tao, kailangan ho manggaling sa intake, whether through supplement or whether through whole food. Kailangan ho kasi natin ng vitamin C, hindi nga ho tayo nakakagawa ng sarili nating vitamin C. Ano ba ang role niyan sa katawan? Ang vitamin C ho kasi, essential ho yan para kay collagen. So, mas maganda ho ang napoproduce ng collagen na produkto. Mas maganda ho ang collagen synthesis pagka ho enough ang vitamin C level natin sa katawan. Pagka ho kaunti ang vitamin C, hindi ho matibay, hindi quality ang nagagawa hong collagen. Ang collagen ho natin sa katawan nasa dermis. Dalawa hong part ang skin, epidermis and dermis. Nandiyan ho sa level ng epidermis ang collagen po natin inside the body, no? Katulad ho sa clinic, yung mga may mga bara sa ugat. So, we are giving high dose vitamin C, amino acid. Why? Kasi ho, yung vitamin C makakapagpatibay ho ng ugat ng pasyente. Yung endothelium ho ng arteries, hindi na siya madaling masugat, magasgas, hindi na ho madaling mag-wear and tear because of the vitamin C. Now, para saan yung amino acid? What we want in the amino acid is the lysine content. So, kasi ho, si lysine, siya ho ang magtatakip doon sa mga gasgas sa ugat instead na cholesterol patch. 'Di ba sabi natin, pagka ho kulang ang antioxidant natin, na siya ho dapat mag-aaspalto o magtatakip doon sa mga wear and tear sa endothelium o inner lining ng arteries, kulang ho. So, eto na ho si cholesterol, always ready to give a cholesterol patch. Siya ho ang tatakip doon sa gasgas na yon. Naka-imagine kayo ng butas sa daan tapos inaaspalto. O para hong si cholesterol ang mag-aaspalto. So, hindi ho maganda kung ang mag-aaspalto ay si cholesterol kasi ho, babara. Siya ho ang nagkokos ng bara. Pag kumapal ho yung cholesterol patch na yon. So,
Pag andyan ho si lysine galing sa amino acid, even if wala kang masyadong antioxidant, si lysine po ang magtatakip o magko-cover o magpapatch doon ho sa wear and tear natin sa ugat. Tatakpan niya yung mga butas, plus yung mga ugat mo naman, hindi na siya madaling mag-wear and tear kasi pinatibay mo. Madalas kang mag-high dose vitamin C with amino acid. Pagka naman ho doon sa mga dati mo ng bara, yung atin hong laser machine sa clinic, yung red color po ay yun po, maganda ho yan sa mga atherosclerosis. So, isa ho yan sa pwedeng gamitin para ho mapaganda ang circulation ng pasyente. Ang laser po natin is what? 3 kulay po ho yan. The red color is for chi and good circulation. Chi ho, ibig sabihin halimbawa, kulang ka sa tulog, kaunti lang ang chi mo. So, ang laser, red color ho, nakakadagdag ng chi level sa katawan. Again, what is chi? Chi is the innate energy, life force inside the body. And ano ho ang nakakadagdag ng chi level? Sleep. Also, small amount sa sunlight. But, wala na hong iba. Pagkain ho, hindi. Ito ho, pangatlo, laser. Red color of laser can add up chi to the person. Pagka tumataas kasi ang chi level ng tao, yung telomere ho natin sa DNA, ang telomere ho, yun yung portion ng ating DNA na responsible for lifespan. So, in short, hahaba din ho ang buhay kung hahaba ang telomere. Kung yun ay isa sa nagagawa ng red color sa laser. Ang blue naman ho for killing microorganism and also sa mga bukol, and the green light is for oxygenation and immune system. So yan ho ay dalawa lamang sa blood cleansing natin sa clinic. Meron pa hong iba, no? So kaya ho napakarami yung makukuhang good benefit sa blood cleansing. So Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, pwede po kayo mag-text sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 4066. Yung anak ko po hindi makatulog. Dati nagkasakit po siya sa baga. Hindi side effect sa kanya sa pag-inom niya ng gamot at baka may pneumonia po siya. Paano po malaman kung may pneumonia siya? Okay, so kailangan yung dalhin sa clinic para ho ma-check up natin, no? So naririnig ho ng doktor yan sa stethoscope. Ano ba yung symptoms niya? Insomnia. Meron din hong may COVID pneumonia na may insomnia. Yung mga strain ng 2020, marami ho kaming natanggap na pasyente hindi makatulog. Although may iba pa rin hong cause ng mahirap matulog, pwede hong may liver problem, pwedeng marumi ang atay, but basta ho, it has something to do with the liver. But also, microorganism or germs, bacteria and virus can also cause insomnia. Meron ho kaming kaso niya na galing na ng psychiatrist, binigyan ng sleeping pills, hindi pa rin ho nakatulog. Nung nag-treatment ho sa pneumonia, nakakadalawang araw pa lang ho, nakatulog na ang pasyente. So meaning, it is the microorganism, yung mikrobyo po ang nagkakos ng insomnia. So, walang tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Kailangan lamang po magpalista kayo ahead, no? Open ho kami even Saturday and Sunday and even holidays. So IB mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may
asymptomatic or walking pneumonia. And sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program, kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para naman ho doon sa wala naman hong karamdaman, gusto lamang hong magpaganda at magpaputi, meron ho tayong beauty drip sa clinic. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook, IB. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyong katotohanan. Salamat po.